natin pinakapala, Panginoon. Glory to God. God bless po sa inyo mga minamahal, beloved Preacher Brother Wing. At sa pagkataong tayo po tumayo bilang paggalang salita ng Diyos, dalhin po ng inyong balingkod. Amen. Praise the Lord. Let us pray po mga minamahal. Praise the Lord. Dearest Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, we thank you, O Lord, for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo. At sa pagkataong tumalang, Panginoon, we're going to study your holy word. Without you, I cannot do anything. Once again, we pray, O Lord, forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Patawarin po kami sa mga kabinasumpungan, sa aming mga kahinaan. Anumang naisip namin na salita, nagawa naming kahinaan, na hindi kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyo, patawarin mo kami. Hallelujah. Dalangin namin wala, Panginoon, buksan mo ang bawat puso at isipan ng bawat sa amin, maunawaan namin ang banal mong salita. In the mighty name of Jesus, help me bring forth thy holy message with love and power in the mighty name of Jesus. Leading prayer ng amala pastor, we rebuke all the power of darkness, unbeliefs, and doubts from us, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name, amen. And the highest praise and honor and glory and thanksgiving, walang iba sa ating pinakapala, Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, the man of God and time prophet of our loving God. And we'll also remember, cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved honorable son, Pastor Lina C. Almeida. Greetings din po sa lahat ng mga beloved Almeida children, beloved children ating mga pastor, sa inyo pong lahat, mga minamahal mga kapatid. At muli, ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, walang iba sa ating pinakamahal Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As Christian, mga minamahal, as we live in this world, hallelujah, ay para tayong katulad ng nagtatanim. Amen. Kapag ginagawa natin ay mabuti, mabuti ang ating itinatanim. Amen. At kung masama naman, ay masama naman ang ating itinatanim. At sabi nga, amen, kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Mabuti mong itinanim, mabuti ang aanihin mo. Masama, masama ang iyong aanihin. As Christian, we have to be wise, amen, na maging prayerful, amen, obedient sa ating pinakamamahal na Panginoon para di tayo maisahan ni Satanas, amen. Sapagkat si Satanas, mga minamahal, ang naiisahan or nadideceive ni Satan, yung mga disobedience, mga stubborn, amen, prideful, ayaw sumunod sa salita ng Diyos, yan po ang nabibitag ni Satanas o nadideceive ni Satanas. Amen? So if you are obedient, amen, you know the tactics of the enemy. Praise the Lord, dahil obedient ka, alam mo ang salita ng Diyos, sinabasa mo at pinag-aaralan mo at pinapakinggan mo sa mga pangangaral ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ano yung mga itinuturo ng salita ng Diyos. Alam mo ang 10 Commandments, amen? Alam mo ang dapat nating sundin, ang standard ng ating banal na gawain sa kabanalan, amen? Kung ito po ay ating susundin sa pagpupuri, sa pagsunod, na hindi lamang tayo banal dito sa loob ng gawain, kundi kahit din sa labas. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Doon, mga minamahal, makikita ng kaaway na tayo ay mainit sa mahal na Panginoon. Amen? Si Pablo nga, sabi niya, for we are not ignorant of His devices. Amen? Hallelujah. Ang ignorante lang sa salita ng Diyos, nagiging ignorante o wala ng lakas ay yung hindi sumusunod. Payuhan mo ng payuhan, bigyan mo ng counsel, ayaw pa rin sumunod, mga minamahal. Ang sinusunod nila yung sarili nilang desisyon, sariling pita ng laman. Amen? Ang unang-unang nga nating kaaway, mga minamahal, ay ang ating sarili. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, if any man will come after me, deny self. Amen? Una-una, i-deny mo yung sarili mo kung ano yung gusto ng laman mo. Amen? Kung ano yung gusto ng desisyon ng isip mo. Amen? Hindi yun ang dapat na masusunod. Amen? Kapag lumapit ka sa mga unbeliever, ang a-advise nila, follow your heart. Kung saan ka masaya, kung saan ka liligaya, mga minamahal, baka panandali ang ligaya lang yan. Kasi ang itinatanim mo ay masama, aanihin mo, masama din. Amen? Hallelujah. Kung saan, hindi ganoon ang salita ng Diyos, na kung saan ka masaya, kung saan ka liligaya, hindi. If any man will come after me, sabi ng mahal na Panginoon,
Gusto niyo sumama sa akin. Gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Deny yourself. Pick up your cross daily and follow me. So magsasuffer ka, hindi mo masusunod yung gusto mo. Ang mahal na Panginoon ang masusunod. Ang salita ng Diyos. Amen. Nung sinabi na mahal na Panginoon yun, mga minamahal sa mga apostoles, sa mga disipulo. At dito mga minamahal, sinabi nga ng 2 Corinthians 2:11, hallelujah, lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Yan ang sabi ni Pablo. Sa Tagalog po ating basahin, mga minamahal. Dalawang mga taga-Korinto 2:11, upang huwag kaming malamangan sa Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Upang huwag kaming malamangan. Amen. Malalamangan ka, madidisib ka ni Satanas kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Meron namang alam ang salita ng Diyos. Ibang klase naman to. Pure evil na to. Alam ang salita ng Diyos, ginagawa pa rin ng masama. Amen. Ito ang nakakatakot. Amen. Alam mo ng salita. Ibabuti pa yung mga unbeliever. Kaya may mga nagpo-post sinasabi nila si Abraham, Jacob daw ay liar. Amen. Si David ay adulterer. Amen. Si Solomon, naglalagay sila ng ganun, mga minamahal. But God loves them. Amen. Yung po ay para sa mga unbeliever. Amen. Yung mga hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos. Subalit kung alam mo na ang salita ng Diyos, amen, ang sabi nga ng Biblia, amen, if you sin willfully, after you have accepted and received the knowledge of God, there will be no more sacrifice. Wala nang Kristong ipapako pa sa krus para sa iyo. Siya ang mahal na Panginoong Hesus ang naghirap para sa atin. Instead na tayo ang maghirap, siya ang naghirap. Ngayon, yung ikalawang gagawin mong kasalanan, mga minamahal, ikaw na ang magdudusa nun. Bakit? Wala na uling Kristong ipapako pang muli. Amen? Upang wag kaming malamangan ni Satanas, ang sabi ni Pablo, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang, for we are not ignorant of his devices. Bakit nagiging ignorante ang isang tao, mga minamahal, sa pakanan ni Satanas? Bakit? Malamig na. Hindi na sumusunod sa salita ng Diyos. Unti-unti ka nang aatakihin para hindi ka makadalo. Bibigyan ka niya ng magandang trabaho. Okay lang, kailangan po natin ng pera, kailangan natin kumita. Ngunit mga minamahal, kung atin ang ina-idol yung ating trabaho, amen, wala nang panahon para dumalo, problema po yan. Amen. No? Kapag ka naman ang mga tukso sa atin, sa opposite na sex, sa lalaki, amen, ang aatakihin ng Satanas, babae ang gagamitin niya. Sa babae, ganun din, lalaki naman, mga minamahal, tukso. Amen. Iba't ibang bagay, lust of the flesh, lust of the eyes, pride. Amen. Mataas ang pride mo, mga minamahal. Mahirap yan, mga minamahal. That is the oldest sin, mga minamahal. At nangyari pa sa langit, mga minamahal. Kangino ito ng simula kay Satanas, mga minamahal. Pride cometh before destruction. Ayaw mong magpapayo. Ayaw mong ikaw ay mapagsabihan. Alam ko ang ginagawa ko. Mga minamahal, kapag sinabi mo yung bagay na yan, mga minamahal, hindi. Hallelujah, sabihin mo, hallelujah, ang mahal na Panginoon, nakakaalam ng lahat ng bagay, isusuko ko sa Kanya ang aking mga desisyon. Thy will be done, O Lord. Amen. Hindi ka mapapahamak. Amen. Katulad ngayon, sa panahon natin ngayon, anytime, mga minamahal, the rapture will take place. And if you are living in sin, bumalik ka uli sa kasalanan, mga minamahal. Kahit dumadalo ka pa ng 3 times a week, as I always say, mga minamahal. Bakit ko sinasabi, mga minamahal? Amen. Dahil langan nating dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yan po ang sinasabi ng ating mahal na pastor. Dahil dito natin naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, nakarinig tayo ng patotoo, nagpupuri tayo. Ngunit ang problema, mga minamahal, kung nagkaroon ka ng overconfidence, hindi ka na sumusunod, 3 times a week kang dumadalo, bali wala rin. Baka daiging ka pa ng kahit 1 beses lang dumadalo dahil may valid reason sila, mainit namang sumusunod sa mahal na Panginoon, nagbibigay ng ikapo at handog, namumuhay ng kabanalan. Amen?
Ano ang sabi? To obey is better than sacrifice. You sacrifice yourself. Dumalo ng 3 beses. Ngunit paglabas ng pinto, mga minamahal, andoon na ginagawa mo rin ang kasalanan. Nakikinig ka pa rin ng mga tugtugin ng sanlibutan. Amen. Nagbabasa ka pa rin ng mga malalaswang. Nanonood ka pa rin ng mga malalaswang panoorin. Amen. The things which are not pleasing unto God. Ephesians 6:11, mga minamahal. Kaya nga ang sabi nga ng Biblia, we are not ignorant of His devices. Amen. 6:11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ito yung attack ni Satanas para ikaw ay manlamig. Kapag nanlamig ka na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, gagawin mo na ang masama. At yung ginagawa mong masama, as I said, para kang nagtatanim. Masama ang ginagawa mo, nagmumura ka pa rin, nagsusugal ka pa rin. Amen? Fornicator, adulterer, mga minamahal, yan aanihin mong masama, mga minamahal. Kapagkat itinatanim yan, gusto mong magkaroon ng bunga na mabuti, gumawa ka ng mabuti kalooban ng Diyos. Whatever is pure, whatever is good, whatever is pleasing unto the Lord, you do that. Amen? At ikaw ay pagpapalain. Amen? Sabi po mga minamahal, Ephesians 6:11, put on the whole armor of God. Bakit? Every day, the devil is taking, mga minamahal, is attacking us. And the wiles of the devil, mga minamahal. Ano po ito? Yung mga sari-saring pumapasok sa ating puso't isipan, ito yung pag-atake ng kaaway. Huwag kang dumalo, huwag kang sumunod. Okay lang yan. Pwede na yan dahil dumadalo ka naman ng linggo. Amen. Pwede na yan. Kung minsan, hindi ka na magbibigay ng ikapo. Minsan, dahil gipit ka ngayon, mga minamahal, pag yan ang ginawa mo, mahihirapan ka. Ikaw rin ang mahihirapan. Pero kung pagtuloy-tuloy mong binibigay ang mga minamahal katulad ng batis, tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Amen. Tuloy-tuloy ang blessing. Sumusunod ka. Hallelujah. Attack of the enemies, mga minamahal, is to destroy us. Amen. Kaya wag tayong maging ignorant sa attack ng kaaway, maging mainit tayo. Kung minsan, kahit naman hindi ka naman ignorant, alam mo naman ang salita ng Diyos, ngunit wala ka ng power to fight. Amen. The attack of the enemy, the temptation, bakit? Ayaw mo nang sumunod. Malamig ka na. Amen. Binibigyan mo na ng foothold ang demonyo. Ino-open mo, katulad nga nung na-share natin noon, kapag ka ikaw ay may tahanan, amen, lagi mong sinasara ang mga pinto mo, ang mga bintana mo, upang wag pasukin ng intruder. Ganoon din, you will guard your heart and your mind. Kapag ka nakapasok na yan, hallelujah, didestroying ka ng kaaway. If you will not apply the Word of God in your life, amen, you will fall. Amen. Example, mga minamahal, paano ba i-apply ang salita ng Diyos? Hallelujah. Kung meron kang takot, mga minamahal, matatakutin na nag-iisa lang sa bahay dahil natatakot na pagdating ng gabi, baka may multo. Meron mga ganon, mga minamahal. Amen? Ano sabi ng Biblia? Dapat maalala mo, ano ba ang versikulo na binigay ng mahal na Panginoon para mawala ang takot ko? Amen? 2 Timothy 1:7. Ito'y example lamang. Amen? Katulad ng ginawa ng mahal na Panginoon, sinasagot niya si Satanas ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, for God had not given us the spirit of fear, but of power and of love of sound mind. Pag-pray mo yan, Lord, promise mo to. Hindi mo kami binibigyan ng espiritu ng takot, kundi power and love and sound mind. Bigay mo sa akin ito. E di lalakas ang loob mo. Bakit? May power ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. God has not given us the spirit of fear and power, but of power and love and sound mind. Kapag may temptation, mga minamahal, James 1:13-16, pakihanda rin sa Tagalog. Ang sabi dito, mga minamahal, iisipin mo to. Ang sabi ng Biblia, kapag ka ako raw ay tinutokso, hindi ito galing sa Diyos, sa demonyo ito. Amen. Basahin natin, mga minamahal. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Ako'y tinutokso ng babae na ito. Ako'y tinutokso ng lalaki na ito. Subukan ko, kaya minsan lang naman eh. Mag-flirt ako. Mag-flirt sa opposite, di ba? Hindi mo alam hanggang na-entice ka na. Amen. Kaya may mga scandal, mga minamahal, na nangyayari kahit sa gawain natin. Amen?
Bakit? Hindi sila nagiging wise. Hindi nila ginagamit ang salita ng Diyos. Amen? Kaya magiging history na lamang sila, mga minamahal, of a scandal, mga minamahal. Ang sabi dito ng James 1:14, but every man is tempted when he is drawn away of his own. Kita mo? Sarili mo na. Hindi ka na inaatake ni Satanas nito, yung sarili mo na. Yung number one nating enemy. But every man is tempted when he is drawn away with his self, his own lust, and enticed. Naakit ka na. Verse 15. Then, when lust conceive, it bring it forth sin. Amen? Yung lust, nagko-conceive na. Amen? Nagiging kasalanan. At ang kasalanan, when it is finished, bring it forth death. What is the wages of sin? Amen? Death. But the gift of God is eternal life. Ibig sabihin ng death, mga minamahal, sa impyerno. Do not err, my beloved brethren. Huwag kayong padaya. Sa Tagalog, basahin po natin. Praise the Lord. Kindly po. Unang mga Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 16. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. 14, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. 15, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. 16, so kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise. Anong sabi, mga minamahal, in the book of James? Si James po, mga minamahal, is kapatid po ng mahal na Panginoon in flesh. Amen? Ito po yung kanyang sineshare, mga minamahal. Huwag kayong padaya. Amen? Kaya yung una nating nabasa, huwag kayong palinlang kay Satanas. Amen? Ang atake ni Satanas, mga minamahal, dahan-dahan lang yan. Katulad nung pinaliwanag na nating napakinggang pangaral, yung palaka, mga minamahal, if you pick up the frog and put it in the hot water, it will jump right away. Pero kung dahan-dahanin mo, mga minamahal, iboboil mo siya, mga minamahal, dahan-dahan siyang mamamatay. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Maring dumadalo ka, mang-aawit ka, mangangaral ka, matagal ka ng Kristiyano, dumadalo ka, mga minamahal, ngunit may nakatago ka palang kasalanang ginagawa. Panonood ng pornografiya, walang pwede mong itago yan. Sa cellphone mo lang, sa isang sulok, pag nasa sa sasakyan ka, walang makakita sa'yo. Pero nakikita ka ng Diyos. Amen? Pero nakikita ka rin ng demonyo. Kaya alam ng demonyo, sabi nga niya, naalala niyo yung share ko lagi, atin yan. Akin yan. Amen? Baka, mga minamahal, huwag tayo mga minamahal padaya. Amen? O dinadaya natin ang ating sarili, mga minamahal. Huwag. Maging wise tayo, mga minamahal. Hallelujah. Baka isa tayo, mga minamahal. Ako talaga personally, I feared, mga minamahal. Isa ako sa kakatok, mahal na Panginoon. Pagbuksan mo ako. Mahal na Panginoon, bakit ako naiwan? Mangangaral pa ako. Mga minamahal, hindi ibig sabihin mangangaral, exempted tuloy na, o mga awit, o matagal na. Mga minamahal, hindi. Sabi niya, yung sumusunod. Amen. Naalala niyo nung nakuryente si Brother Arnel de Parini? Sabi na mahal na Panginoon, sabihin mo sa kanila, kung sila ay hindi susunod, hindi sila makapasok sa aking kaharian. Sa mahal na Panginoon nagsabi noon. Bautismado na ako, Brad. Ang tagal ko na. Lumagal na ako ng 20 years sa gawain. Biruin mo, 15 years, 20 years. Bautismado pa ako, lagi akong dumadalo. Amen. Ngunit may tinatago kang kasalanan. Huwag, mga minamahal. Yan ang tuwang-tuwa si Satanas. Sino ang napiplis mo kapag hindi ka sumuubay? Di si Satanas. May mga alipores. Nagkakaroon sila ng alipores o kakampi sa gawain, mga minamahal. Huwag, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Labanan natin, mga minamahal, ang gawa ng kaaway. But you must have first to submit yourself before God. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, submit therefore, amen, yourself to God, and you can resist the devil, and the devil shall flee. I-resist mo yung demonyo, ika-cast out mo tatawanan ka lang.
Ba, ika-cast out mo ko, nasa iyo nga ako eh. Oh, ito mga minamahal ating pinag-aaralan na ating maalaman ng salita ng Diyos. Amen? Ano ba ang delikadong bagay na ating ginagawa? Sa Book of Galatians, chapter 5, 19-20, nagbigay ng warning si Pablo sa mga taga-Galatian. Ito po, mga minamahal, ay hindi unbeliever. Mga believer na itong sinasabihan niya. Basahin po natin. Ang sabi dito, 19 hanggang 21. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murder, drunkenness, rebelling, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past. Lagi kong sinasabi sa inyo at yung sinabi ko sa inyo noon pa, before, that they which do such thing shall not inherit the kingdom of God. Amen? Shall not inherit the kingdom of God. Sa Tagalog po ating basahin. Mga taga-Galatia 5, kapitulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatibid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga sidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad dito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng ganong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin uli ating pinamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Eh brother, ang dami nito ah. Lahat yan nagagawa ko, pero yung idolatry, isa lang naman eh. Pagbibigyan ako ng mahal na Panginoon. Lahat naman nagagawa ko ito eh. Kaya lang yung fornication, talagang nagagawa ko pa rin ito eh. Isa lang naman, baka naman pwede na akong ipasang awa. Pwede ba yon mga minamahal? Hindi. Kung ito mga minamahal, who obey the whole law and yet offend in one point. Sinunod mo ang buong kautusan, meron kang isang hindi sinunod. Amen. You are guilty of all. Kaya nga, lagi tayo nag-aral ng salita ng Diyos, nagpo-provide na mahal na Panginoon ng lahat ng ating pangailangan. Ano yung lahat ng ating pangailangan na isa lang niyang binigay? Ang Holy Spirit. Amen. Ang sabi na, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Power, yung Holy Spirit, yun na yung lalaban sa kasalanan kapag may Holy Spirit ka. Okay, kung nagagawa mo, may mga nagagawa ka dyan, ibig sabihin, yung Holy Spirit, nag-grieve mo na, wala nang lakas sa iyo. Amen? O nakasingit na ang kaaway sa iyo, si Satanas, nadaya ka na. Sabi nga ng ating nabasa, huwag kayong padaya. Amen? Be not deceived. Amen? Be not deceived. Huwag kayong magpadaya. Amen? God is not mocked, mga minamahal. Ang sabi niya, whatever a man soweth, he shall reap. Ano yung itinatanim mo ngayon? Mabuti ba ang ginagawa mo sa harapan ng Diyos? Amen? Mabuti ang aanihin mo. Masama. Masama namang ginagawa ko. Okay lang ako eh. Maari ngayon, nag-i-enjoy ka. Amen? Maaring ilang taon, ilang buwan mo nang ginagawa yan, mga minamahal. Kuminsan mga minamahal, katulad ng nagtatanim, tutubo pa yan. Amen? Mamumunga. Hinihintay na mahal na pagkakataon, na mahal na Panginoon pagkakataon, baka makapagsisi ka pa. Talikuran mo, mga minamahal, ang kasalanan na yan. Amen? Pero kung patuloy mong ginagawa, hayaan mo, dinidiligan ka ni Satanas, sige, okay lang, enjoyin mo yan. Pagkatapos yan, magbubunga na. Amen. Basahin natin yung sinabi dito sa Galatians 6, 7, and 8, mga minamahal. Ang sabi dito, pero English, mga minamahal, English po muna. Be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen? Amen. Verse 8, for he that soweth to his flesh, siya nang tatanim para sa laman,
shall of the flesh reap corruption, ay magkaani ng kabulukan. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen. Ibig sabihin po sa buhay na walang hanggan. Sige po sa Tagalog. Tagalog po, ang mga taga-Galatia 6:7-8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagpapabiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. 8, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay siya naman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, ang sabi rin ng Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Hallelujah. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Mag-aani tayo ng mabuti. Huwag mapagod gumawa ng mabuti. Ay, napagod na ako. Pwede bang kuminsan sumilip ako dito? Gawin ko ito? Huwag, mga minamahal. Amen. Sabi nga na mahal na Panginoon, be ye perfect as your heavenly Father is perfect. Mga minamahal. Although hindi tayo magiging perfecto, mga minamahal, but the Lord is giving us the Spirit, mga minamahal, para magkaroon tayo ng control. Amen. Para mag-improve tayo, para lumago tayo, mga minamahal. Hindi, mga minamahal, hallelujah, ang gagawin natin ay double life. Amen. Kristiyano sa loob ng gawain. Kristiyano kapag kasama ang mga kapatiran. Kapag wala na ang kapatiran, eto na. Ginagawa na yung mga malalaswang bagay. Binibihis na yung, yung mga hindi kalugod-lugod. Nakikipag-usap, mga minamahal, sa mga unbeliever, mga minamahal, o sa sanlibutan, mga minamahal, ng bagay na hindi kaaya ay kalugod-lugod. Nagmumura ka na rin. Nagsikipag-usap ka ng green jokes, mga minamahal. Yan po ay dapat nating iwasan, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Ang dapat lumalabas sa ating bibig ay ang blessing, mga minamahal. Hindi raw po dapat labasan ito ng matamis at mapait. Amen? Ang ating bibig, mga minamahal, ay ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos. Gagamitin din ba natin sa panglalait, sa pagmumura? Amen? Hallelujah. Huwag nawa mangyari, mga minamahal. Amen? God is not mocked. Hindi napapabiro ang Diyos. Whatever a man soweth, mga minamahal, he shall reap. Kapag ka naghasik ka ng mabuti, mga minamahal, mabuti ang anin mo. Pag masama, mga minamahal, masama ang aanin. Kasiraan. Hallelujah. Hallelujah. Kasiraan, mga minamahal. Amen. Ano yung kasiraan? Amen. Kabulukan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 1:12, 22, 28. Ang result, mga minamahal, ng taong hindi tumatanggap ng payo, hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Amen. Papasok lang sa kanang tainga, lalabas sa kaliwa. Amen. Malalaman lang, it's okay, alam ko na yan. Ngunit hindi naman ginaganap, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, the result of not taking God's counsel or reproof, counsel o payo, amen, o saway, you will call on God, but answer cometh not. Patawag ka. Amen. Napagkat ang sabi ng mahal na Panginoon, tawag ako ng tawag sa iyo, pinapayuhan kita, amen, sa pagitan ng salita ko. Baka gusto mo, mahal na Panginoon, magpadala pa ng anghel, mali ang ginagawa mo. Amen. Hindi. Sa salita lang ng Diyos, sa ating Bible study, sa pangalan ng ating mahal na Pastor Mama Dir, malalaman mo na, mga minamahal, it's a common sense, mga minamahal, unless magkaroon ka ng reprobate mind. Alam ko na yan, but it's okay. Ang mahal na Panginoon ay mabait, maunawain. Amen. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon sa mga Kristiyano na, hallelujah, unawain nyo ang salita ng Diyos. Unawain nyo ang kanyang kalooban. Amen? Hindi ang Diyos ang uunawa na sa atin. Sapagkat kung tayo ay hindi pa Kristiyano or baby Christian tayo, unawain tayo ng Diyos. Pero kung matagal ka na sa mahal na Panginoon, sabi na, unawain ninyo ang kalooban ng Diyos. Amen? What is pleasing unto God? And obey it, mga minamahal. Basahin po natin itong last verse natin. Maganda na po ng ating mga awit, manunugtog. Proverbs 1:22-28. Ako po muna ang babasa.
How long ye simple ones will ye love simplicity? Kayong mga musmos, nagpapakabusmos. And the scorner delight in their scorning, and fools hate knowledge. Amen. Galit kayo sa karunungan. Verse 23, turn you at my reproof. Amen. Ang aking saway, amen, ay lumingon kayo. Amen. Or pansinin ninyo, behold, I will pour out my spirit unto you. Ibibigay ko ang banal na Espiritu Santo sa iyo para magkaroon ka ng lakas. I will make known my words unto you para maunawaan mo. So, kumpleto na. Meron kang salita ng Diyos, meron kang Holy Spirit, panglaban mo kay Satanas, sa demonyo. Amen. Verse 24, because I have called and ye refuse. Tumawag ang mahal na Panginoon. Ito matitigas na ang ulong Kristiyano. You refuse. I have stretched out my hand and no man regarded. Napagsabihan lang. Ayaw na, nagtampo na. Ayaw na dumalo. But ye have set at naught at all my counsel. Binaliwala ninyo ang aking mga payo, sabi ng mahal na Panginoon. And would not mind of my reproof, maging aking mga saway. Binaliwala ninyo. 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Hindi po ako nagsabi niyan. Biruin mo, ang mahal na Panginoon. Tatawanan ka na lang pag dumating ang kalamidad sa buhay mo. Mahal na Panginoon. Bakit? Ayaw mong duminig sa saway. Ayaw mong duminig sa salita ng Diyos sa paalaala. When your fear cometh as desolation and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, yung mga kahirapan darating sa buhay mo, ang sabi ng mahal na Panginoon sa 28, then shall they call upon me, but I will not answer. Ito yung nakakatakot, mga minamahal. Ang lupit naman yan. Baka hindi Bible verse yan, Brother Ted, Ang mahal na Panginoon, pag-ibig. Yan yung ginagamit ng mga tao, mga minamahal. Hallelujah na. Mga ina-abuse nila yung salita ng Diyos o yung pangako ng mahal na Panginoon. Yes, God is love, but He is also a just judge. Amen? Ang sabi niya, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early. Early pa. But they shall not find me. Bakit? Ang pagsisisi ay nasa huli. Amen? Kaya sa Kristiyano na mainit sa mahal na Panginoon, una pa lang na, Lord, nagsisisi na ako. Salamat sa paalaala mo. Salamat may ginamit kang kapatiran na ako'y paalalahanan. Napasabihan ka. Ang ginawa mo, ay, ayoko na. Sino ang talo? Di si Satanas tuwang-tuwa. Kita mo na. Isang paalaala lang dyan. Wala na yan. Hindi po dapat ganoon. Paano na yung mga salita ng Diyos? Mabuti sana kung baguhan kang kapatiran. Amen? Unawain ka talaga ng mahal na Panginoon. Maging ang mga kapatiran, maunawaan ka. Sige, paglabanan mo yan. Hanggang ngayon pala, nagpapantalong ka pa, nagmumura ka pa. Kababautismo po pa lang, mga ilang buwan pa lang. Okay, sige, mag-ayuno ka. Pero kung dumibilang ka na ng taon, mga minamahal, amen, paano na? Anong payo na ang counsel ang gagawin sa iyo? Mga minamahal, talagang kailangan masaway ka na at mapaalalahanan. Ang gagawin mo naman, lalabanan mo, mahal na Panginoon, magtatampo ka, hindi ka dadalo. Sabi nung natin nabasa, ako ay, hallelujah, ako'y tatawagan nila early, at I will not answer thee. Huwag nawa, mga minamahal. Huwag nawa, mga minamahal. Then they shall call upon me, and but I will not answer. Sabi, mabait ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Who shall separate us from the love of God? Wala, di ba? Pero merong isa, yung kasalanan. Yun ang nagpahiwalay kay Adam and Eve. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po, mga minamahal, ay umawit sa mahal na Panginoon. Naway may natutunan tayo sa ating Bible study sa araw na ito. Awitin natin, mga minamahal. Hallelujah. Why have chosen me? Oh, help me be, oh Lord. Help me, mahal na Panginoon. Tayo humingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Maganap natin ang kanyang kautusan. Mga minamahal, ang end goal natin, mga minamahal, ay hindi yumaman, hindi makilala,
Amen? Magkaroon ng magandang sasakyan, magandang bahay. Hindi ang goal natin langit. Amen? Langit ang goal natin. Amen? Kaya nga, kapag ka ikaw ay namatay na Kristiyano, although malulungkot ang family mo na wala ka, pero kung langit ang punta mo, to die is gain. Amen? And while you're living, to live is in Christ, and to die is gain. Awitin natin mga minamahal yung ating altar call song. Praise the Lord. Hallelujah. Why have you chosen me?